lumalapit sa kanilang tanggapan, Oo. kinakailangan kasama ang Jay na hindi nila pinag-uukulo ng pansin yung pag-text o Oo, tama. Sana maging maganda ang performance ng ating bagong talagang PNP chief na si Romel Francisco Marbil. Ayan, maganda. Ayan. Ayan. Susubaybayan natin ang ating palatuntunan dito sa ugnayan na talakayan. Itong bagong PNP chief at mga bago nilang pagpapatupad. At sinabi naman ng ating PNP chief na itutuloy niya ang dating magagandang sinimulan ng mga nakaraang PNP chief at dadagdagan pa ng mga bagong update na panukala para mapagbuti ang pagkinabulan. Itong mga nakaraang araw kasi kasamang Jay, talagang may mga lumabas sa Kongreso, sa Senado na maraming pulis ang na-involved at maraming na-imbestigahan. Kaya nagkaroon ng ilang negatibo ang ating mga kababayan tungkol dito sa ating mga kapulisan. At kung ito naman magkakaroon nga ng mga pagbabago, bagong panukala, bagong tuntunin na dapat gawin kasama. Sana ipagpatuloy niya yung magandang nasimulan ni PNP Chief, former PNP Chief Benjamin Acorda. Maganda din yung performance nila. At sana ipagpatuloy niya. Okay, ayan lamang muna ang ating, sana may picture ba yung ating bagong PNP Chief yan kasama. Ayan, medyo marami. Ayan. Okay, maraming salamat po mga kaibigan at yan ang okay, balik naman tayo sa isang issue naman, kadalasan po mayroong okay, isa po sa mga concern ngayon ng ating mga kababayan, itong kasama Jay, itong maraming mga pagbabago na nakita tayo nung pumunta tayo dyan sa Presidential Action Center na maraming mga tao ang pumunta doon at inaasahan nila na meron silang makukuhang ayuda sa Presidential Action Center. At nung itong mga nakaraang araw lang, nakita natin mismo na may mga ilang mga tao na nagsadya sa Malacanang Presidential Action Center na dapat ito maintindihan ng mga kababayan natin. Kung kayo po ay pupunta dito sa Presidential Action Center, napakarami na dapat ninyong buksan ninyo ang Facebook ng Presidential Action Center. Kung ano mga requirements, kung ano lang yung mga kailangang mga dokumento kasama dito dadalhin doon. Sapagkat kung kulang, napakahirap, pabalik-balik sila. Hindi rin biro. At dapat maging patuloy yan. At syempre marami tayong mamamayan na matulungan yan, sa ayudang yan, di ba? Mamaya ipapakita natin yung mga dokumento, mga requirements. Kung halimbawa kayo ay mayroong mga pasyente sa hospital, kinakailangan kumpleto yung mga dokumento na dadalhin ninyo dito sa Malacanang. Una-una, ang kinakailangan mayroong hospital bill, meron kayong abstract, meron kayong indigency mula sa barangay, at meron kayong mga billing na sa hospital. Sapagkat wala po namang cash na sinasabi ang Presidential Action Center na maibibigay, kundi ito ay ipapasa na rin lamang sa mga opisina ng katulad DSWD, at ang bahala ang DSWD ang mag-interview, mag-identify kung ito talagang mga lumalapit sa tanggapan ay talagang beneficiary o karapat dapat tulungan. At isa sa mga na-denied na ngayon, kasamang Jay, sa yung mga pumupunta dito sa Malacanang na humihingi ng livelihood assistance o financial para sa kwan. Yan po ay sinasabi. Dapat matiyak to na patuloy talaga kasi marami ang nangangailangan na mamamayan natin. Ito daw mga request na ito, yung tinatawag na livelihood at financial assistance, nakadirekta na yan sa tanggapan ng DSWD. Kaya wala maraming nabigo na akala nila meron pang endorsement ang Presidential Action Center. Yan po ay marami lamang nabigo rin na bumalik sila dahil wala silang natanggap na ang alam naman natin diyan kasama Jay ay tanging referral lang o transmita lamang ang maaaring magawa ng Malacanang Action Center
para ipo-forward dyan sa DSWD. Pero sa ngayon nga, hindi na rin sila nagbibigay ng transmittal para sa DSWD at itinuturo na lang sila na diretso na lamang sila na pumunta sa DSWD at mag-inquire kung ano yung mga requirements. Mataya ko lang kabayan, marami ang nanlumo dito sa inilunsad ng Hindi lang nila naintindihan. Meron namang nasa Facebook, kailangan lang na doon sa pagbabago kasi dati-rati nung pumupunta tayo dyan, na-obserbahan natin, meron pa rin silang binibigay na transmittal. Dapat lang. Pero dahil sa ngayon, hindi na nga nila tinatanggap yung transmittal o hindi na sila nagbibigay ng transmittal tungkol dito sa mga livelihood o financial sapagkat kung merong kailangan yun na lamang ng mga bagong policy nila. Maganda naman kasama ang GNO at pag pumupunta yung mga tao sa Malacanang mula sa merienda, tanghalian, merienda. Alagang-alaga talaga. May pagkain sila. Bago yung bagong policy nila. Dapat ay pagpatuloy yung ganun kasi syempre yung mga taong naghihirap syempre sila, nag-sakripisyo, di ba? Tapos mabibigo, hindi naman siguro tama yun. Kaya nga nung nakipag-usap tayo dahil kung ano ba yung mga pagbabago, pinaliwanag sa atin na buksan na lamang yung Facebook page nila sa Facebook para sa mga detalye. Para maipaliwanag natin doon sa mga naghahangad. Doon po sa mga naghahangad na mga tao, kung ano yung mga requirements bago kayo pumunta doon. Para na rin sa inyong kapakinabangan na hindi kayo mapapagod, hindi kayo magagastusan. Lalong-lalo na yung isang ginang na nakausap natin, nakatatlong balik na siya doon, nakabalik-balik siya dahil hindi nga kompleto yung kanyang requirements. Kaya hindi niya muna inaalam yung requirements. Tulad nga din sa, syempre nilalabas ng Malacanang doon sa Facebook page. Before kayo pumunta, ito ang kailangan. Dapat ang maging sintabay ng mga paalala natin, kung mabubuksan natin yung Facebook page na Malacanang, doon nakalagay doon yung mga requirements, mga guidelines. Ayan, makikita sa atin. Ayan, mga service offer. Ayan po, may pinapakita sa atin yung mga pagbabago, yung mga guidelines na kung saan kinakailangan na makita ninyo yung mga requirements, yung mga dapat na sundin. Makikita po yan sa Facebook page ng Presidential Action Center na kailangan makita nila na sa ganon hindi sila maabala, magagastusan at masyadong malayo. Kailangan sumangguni muna siya dun sa Facebook page kung anong araw at syempre naglalabas naman din sa Facebook page ng mga detalye kung anong mga kailangan, di ba, kasama? Yan, tama ka, kasama din. At mahalaga po yan na yung ginagawa natin dito, isang paalaala sa hindi ko mo Office of the President ay meron na kayo agad matatanggap na ayuda. Yan ang sinasabi doon sa Facebook page nila na ang Presidential Action Center na hindi po totoo na may namimigay ng ayuda ang Malacanang at hindi rin totoo na may... Linawin ko lang kasamang Francis, hindi namimigay ng ayuda. Wala. Okay, walang financial. At ang tanging makukuha lang sa kanila yung transmittal direkta sa opisina ng ating pamahalaan ng mga gabinete. Halimbawa, may problema sa abogado, ang mga binibigay nila yung transmitter para sa Public Attorney's Office. Kung meron naman sa hospital, is transmitter para sa DSWD. At kinakailangan kumpleto yung requirements nila upang sa ganun maintindihan ng mga kababayan natin. Maliwanagan sila. Ayan, sa mga manonood natin, narinig din naman ang paliwanag ng kasama natin na si Kabayan Francis. Tayo ay magsiyasat muna sa Facebook page ng sa Malacanang para sa, syempre, sa kinauukulan bago tayo pumunta sa dapat natin puntahan sa gobyerno. Okay, tama kasama din. At isa sa mga nakaraan kasi pumunad sadya doon yung mga taga-barangay
silangan sa may eastern side at sa paniniwala nila na yung kanilang kahirapan diyan sa San Mateo, bagamat hindi raw sila nakatanggap ng ayuda noong mga nakaraan at hanggang ngayon ay nahihirapan sila dahil bahagi sila ng pinapaalis yung bahay nila at sa kanilang kahirapan nag-isip din sila na baka sakaling meron silang makuhang tulong sa Office of the President. Ayan po ang sinasabi ng Malacanang. Dapat talaga mabigyan ng tamang proseso, di ba? Serbisyo publiko kailangan natin dyan. Siyempre, yung mga tao ngayon, sobrang napakahirap ng buhay natin ngayon, di ba? Tapos papaalisin ka pa ng ganun, di ba? Ayan na. Kaya inisip ng mga tao na baka sakali na may makuha silang yan. Yung makita mo kasama Jay, yun yung mga tao dyan sa eastern side. Naku, napakadami pala yan, kasama Francis. Ang naging problema, nakapunta na rin dito yung mga tao at naipaliwanag sa atin na yung mga tao dyan ay naninirahan sa eastern side na nandun na nga sila sa talagang remote na area, nagbuo sila ng grupo. Binabakuran yung lugar nila at may nagpapalis sa kanila. Kaya siya nagkakaisa para hindi makapagtrabaho kasama Jay na maayos. Kaya nagugutom yung pamilya nila na inaakala nila na kung sakaling lalapit sila sa Office of the President ay meron silang makukuhang kaunting ayuda o tulong. Pero dahil yan, yung mga area nila binabakuran, nagsisikap sila kung paano, kung saan sila lalapit na mga tao. At yan pinalam na natin din sa ating pamahalaan. Sa ating pamahalaan. Okay. Sinama na rin natin yan sa tanggapan ni Provincial Director at may sulat na rin yung Malacanang na tingnan yung kalagayan ng mga tao dyan na hindi malaman ang gagawin dahil sa may mga ibang grupo na binabakuran ng yung bahay nila at hindi na rin sila makapagtrabaho sa lugar. Kaya anyway, meron tayong gagawa din tayo ng kasama Jay ng endorsement. Siguro kung may time ka, kaya tayo doon at i-document natin yung area para maiparating natin sa tanggapan ng ating Governor Inares at sa Mayor ng San Mateo na talagang kailangan nila ng ayuda o ano man ang may tutulong ng ating mga kababayan dito sa eastern side, San Mateo, Barangay Silangan, San Mateo. Okay. Sana mabigyan action kagad yan at yung mga nagsasakripisyon tao, ilang araw na nahihirapan. Sana mabigyan action kagad. Ayan po. Okay, dumako naman tayo dito. Sabi nga natin dito sa ating palatuntunan talagang ganito, maraming mga concern. Yes. At nababalik pa rin natin. Sabi nga natin, hanggat hindi na-actionan itong problema dito sa Barangay San Juan, Taytay Rizal, itong mga magsasaka dito na dati natataniman nila ng lupa, ng mga pananim, ng palay, ngayon Hindi na mapakinabangan. dahil meron nang nagtatayo ng bahay at ginagawa ng bahay, kaya marami nang nagtatayo. Yung ba malinaw ko lang kasama Francis, yung nagtatayo tiga doon o bagong salta lang? Bagong salta lang. Bagong Siguro po salta. na inaagaw na yung mga sinasakayan. Nakita mo naman sa screen. Ayan yung mga struktura na pilit na inaagaw dito sa mga magsasaka. Ay, grabe. Ayan, halos Napakadami na pala. yung dating mga sinasaka ng mga tao na ginagawang palayan ngayon, eto, hindi sila na yung pinapaalis na sinasabing Kung sino pa yung dayo, yung bagong salta, yung paisiga, no? at yun pa yung ginagamit nila. Ayon sa na-monitor natin, na ginagamit nila yung Spanish title, yung mga titulo na kahit anong gawin nila, kahit anong lapit nila, meron na sila. Ito bang lugar na malinaw ka kasama Francis, in-award na ba sa under ba ng government niya? Actually, itong lugar na ito, kasama Jay, ito yung lupa na kung saan ay ito yung bahagi ng baybaying ng lawa ng Laguna Lake Development Authority, Laguna Lake, at sinasabi doon na unang nakita natin sa dokumento, talagang hindi pwedeng lagyan ng titulo ito. Ito ay sakop ng LLDA, DNR,
dito ay may mga tubig kasi. Pag panahon ng tubig, talagang Agriculture ka. Ngayon, dahil sa may mga nagtatambak dito, kabila ng mga issue ng LLDA na stock o violation, binabaliwala lang yung itong mga notice na ito ng LLDA na sila binibigyan ng paalaala na bakit sila nagtayo ng mga gano'n. Kahit anong notice of violation, binabaliwala lang na kasamang di. At yun ang problema ng mga magsasaka dyan. Na nilapit na nila yan sa Office of the President, sinulat naman sa DILG, Hindi pa rin nabubuklat ngayon hanggang ngayon, sa di ba? local government. Ito, hindi sa tingin ko kasama din, hindi problema ng isang agency yan. Sapagkat kung kaya pinarating namin yan sa tanggapan ng sa Kongreso upang sa ganun magkaroon ng hearing dyan, magkaroon ng Sapagkat marami, matagal na itong usapin. yung investigation dapat dyan, una-una dapat pag-usapan ito bang lumang ito. Ano ba talaga yung status? At ito ba kung may mga titulo, bakit nagkaroon ng titulo yung lugar? At kung ito ba ay bakit pinapayagan o bakit nakakalusot sa local government ang pagtatayo ng mga struktura dyan na hindi nila na... Malaking katanungan ngayon kasama Francis. At sa panig naman ng kapulisan, madalas nagre-responde ang kapitan, ang pulis, ang sinasabi, hindi sila pumapasok kung ito'y private na lugar. May mga lugar kasi kasama dito na pinakikita na talagang merong titulo o may mga papeles. Pero ito, hindi naman yun yung kabuuan. Halimbawa, meron kang isang maliit na portion na titulado. Kung mayroong dadating na magsisita, sasabihin, may titulo kami. Pero hindi yun sa kabuuan. Halimbawa, 50 hectare, wala sa 50 hectare yung titulo. Lumalabas, pansamantalang titulo lang yun. Hindi, mga titulo yung maliliit lang. Halimbawa ito, meron kang maliit na titulo. Pero Tinatayang nasa gaano kalaki ba yung yung dati meron silang mahigit na 100 hectares. Naku, napakalaki pala niyan, Kasama Francis. Tapos nagkaroon na ng 50 hectares na tapos ngayon halos wala ng 50 hectares yung mga bakante. At ito na tuluyan na laho na yung laki niya dahil yung mga dinataniman ng tao wala na rin. Kaya sayang, alam mo, kasamang diyan, isa sa mga concern din ng mga kababayan natin. Itong mataas na presyo ng bigas, malaking tulong sa amin. Kaya may mga sagot naman na pinaliwanag ang local government ng Taytay, kaya kay Mayor, sinasabi nila na in-actionan nila yan. Meron silang mga ginagawang action. At meron na may sulat na rin kay Governor na meron na rin silang mga sagot. Alam mo kasamang Jay, kapag ganitong sinusulatan mo lamang yung opisina ng Malacanang, sinusulatan mo lang yung opisina ng Mayor, sinasagot ka rin naman nila. Na kung saan ang hindi ko lang nakita kasi dito, walang sino man yata dito na pumunta sa korte o sa husgado para magkaroon ng TRO doon sa pagpapatigil. Anyway, malamang dahil wala nga rin titulo yung mga magsasaka. Dahil yung mga magsasaka hindi naman nila inaangkin samang J yung mga lupa, kundi matagal na silang nagtatanim dyan. At alam mabigyan ng tamang alam nila na location. Alam nila na sila hindi pwedeng malagyan ng titulo dahil nga sa government yan. Nasa baybaying lawa ng Laguna Lake. Ngayon, nagtataka sila ngayon, bakit mas marami nagpapatambak, mas marami nagtatayo, at nawawala na yung kanilang... kaya hihingan natin din na Mayor Alan De Leon. Ayan, nakikibigan natin. Kaya gusto ko kumustahin din si Vice Mayor at si Mayor Alan. Hihingan natin lahat yan. Hihingan po natin ang paliwanag. At hihingan natin ang paliwanag din sa Kongreso. Kung mayroon ng sulat sa Kongreso, dapat din malaman ng taong bayan kung ano po yung aksyon tungkol dun sa area ng lupain ng Laguna Lake. Ito yung sakop na rin sigurado ng lupang Arrienda na dating nagkaroon na nagdeklara ito ng pamahalaan
Pero nawala yung proclamation yun. At ito na ngayon, ang napapansin natin, ang unti-unti nang nagkakaroon ng mga malalaking kumpanya na doon na nagtatayo na rin sa lugar kasama Jay. Okay, Yeah. sana Sana- magkaroon ng pagkakataon na tumawag yung mga taga-Taytay sa atin. O kay si Mayor at sa ating Yeah. pamahalaan. Nung nakaraan kasamang Gina, itanong ko na ito kay Secretary Luciaga nung bumisita dito sa lungsod ng Antipolo tungkol dito sa problemang ito. At sinabi naman ni Secretary na magkakandak sila na investigasyon. Abangan natin kung ano yung ginagawa ng DA. Sana umakangkada na yung ano na yan, usapin na yan. At mabigyan na natin ng aksyon yung mga tao. Okay, yan po mga kaibigan ng ating situation dyan sa Taytay Rizal. At magandang hapon po sa lahat ng mga taga-Taytay. At Magandang hapon po. inaasahan natin na magkagawa kami ng mga dokumentaryo. Mabalik tayo dyan kasama dito. Document natin yung kaganapan dyan sa Baka mabigyan linaw yung mga katotohanan ng mga balita. Ano kasama Francis? Okay, si kasamang Rodi po ay nasa Cavite ngayon bilang lupon. Meron po siyang seminar na ginagawa ang ating mga kasamang mga kapitan, siyempre doon sa mga lupon na may mga bagong, sabi nga ni Kapitan nung nakausap namin, si Kapitan Larry Onsa na may mga bagong respondent na. Ito yun, makikita po sa larawan yung ginagawang seminar ng mga lupon, ng mga taga-lungsod ng Antipolo. Kasama dyan si kasamang Rudy Cablayan. At si Kapitan Larry Onsa, Kapitan Tenorio, Kapitan Bibi Salit, sigurado na Ayun, si Kapitan na. at si Kapitan Jeep Naban at Kapitan Kabaspas. Nakikita po natin. Kapitan Monte, ng San Jose. Yan, natin yun. Doon sa Cavite po yan ginawa at meron yata silang ilang araw dyan upang sanayin. Malaking bagay kasi ito kasamang Jay, itong mga lupon. Para maiwasan yung malaking gastos ng mga nagre-reklamo kapag ka nga naman na mga train talaga yung mga lupon, hindi na Kasi sa ganung pagkakataon makatulong man lang, di ba? hindi Sa na mga makakarating sa husgado yung kaso kung kaya namang i-resolve na ng ating mga barangay katarungan pang barangay. Tama. Ayan. Kasama Rodi, kasalukuyan nandiyan at siya yung kumukuha ng picture dyan. Doon sa si kasama nga Alan Borgios, kaya lupon din pala. Ayan. Ayan ang kanilang pagtitipon. Okay, yan po yung salamat kasamang Rodi at naisama ka namin dito sa update dyan sa iyong seminar sa Cavite City. Ingat kayo dyan, ingat po kayo dyan. Okay, doon po sa mga nagtatanong naman na sino raw po ang ating guest ngayon. Ito yung kasamang Jay Martin na kung saan Maraming salamat, isa po siyang salamat. actor, media personality. Ay papakita po natin yung mga contents niya na talagang napakarami ng mga ginawa niya na nag-viral dito sa lungsod ng Antipolo at iba-iba pang mga sample po ng kanyang kasama dyan, yung sample ng iyong mga ginawang pagko-coverage dito sa lungsod ng Antipolo. Itong sunog sa San Isidro, siya po yung nagsasalita dito at nagawa ng vlog na ito sa ating Ito lang yan, ito lang. Bago lang yan. okay. Nasunog ang 3 kabahayan sa Antipolo. Nasa 5 pamilya ang nawalan ng tirahan. Tinatayang nasa 5 pamilya ang nawalan ng bahay matapos matumpok ng apoy sa barangay San Isidro, Antipolo nitong Martes, February 20, pasado alas 10 ng gabi. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa tagpi-tagping kahoy ang nakapalibot sa kabahayan. Sabi ng mga nakasaksi ay nagmula ang sunog sa napabayaang nilulutong sinaing sa kalan de kahoy na dinilaan umano ang mga sinampay na malapit sa apoy.
Inabot na mahigit sa oras ang pag-apula ng apoy dahil sa mabilis nitong pagkalat. To the rescue naman ang kapitana ng barangay San Isidro na si Kapitana Baby Garcia Salen upang mabigyan ng sapat na serbisyo ang mga residente na nasunugan. Saad sa paliwanag ni Kapitana, habang siya'y umuronda, nakatanggap siya ng tawag sa kanyang kapatid na si former Vice Mayor Susan Garcia Say na may naglalagablab na apoy malapit sa kanyang tirahan na kinasasakupan ni Kapitana Baby. Wala din po ba? Tigil lang. Ito hindi na ano.